So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miato Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, this is the fourth topic, which is Age of Accountability. And our Bible reading is all about 2 Samuel chapter 12, verse 23, NI version. But now that he is dead, why should I go on fasting? Can I bring him back again? I will go to him, but he will not return me. So, other Bible reading is all about Deuteronomy chapter 1 verse 39, Isaiah chapter 7 verse 16, James chapter 4 verse 17, Ezekiel chapter 18 verse 20, Matthew chapter 18 verse 3 to 4, 3 to 4 and 18 to 10, Romans chapter 3 verse 23, and Romans chapter 5 verse 13, Psalm chapter 51 verse 5, Mark chapter 10 to 14 to 16, John chapter 6 verse 37, and Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. So, tungkol saan nga ba itong verse na ito? So, ang verse na ito ay bahagi ng kwento ni Haring David matapos mamatay ang kanyang anak dahil sa kasalanang ginawa niya kay Bathsheba. So, ipinapakita nito ang pag-asa ni David na muli niyang makakasama ang kanyang anak sa kabilang buhay. So, ang kwento ay nagbibigay liwanag sa habag ng Diyos para sa mga bata at ang kanyang plano ng kaligtasan na hindi nakasalalay sa gawa ng tao, kundi sa biyaya sa pamamagitan ni Kristo. So, ngayon dadako tayo sa ating first teaching. So, our teaching is all about all people inherited the original sin. So, lahat ng tao, kabilang na ang mga bata or ito kasi ay pinanganak na may original na kasalanan. So, mababasa ito sa Psalm chapter 51 verse 5 and Romans chapter 3:23. Pero, hindi ito nangangahulugan na ang mga bata ay kaagad na hinahatulan ng Diyos. So, sa halip ipinapakita ng Biblia ang espesyal na habag ng Diyos sa mga bata na walang kakayahang unawain ang tama at mali. Mababasa ito sa Deuteronomy chapter 1 verse 39. So, second is God alone saved by grace through Christ. So, ang kaligtasan natin ay hindi nakasalalay sa ating mabubuting gawa o kakayahan, kundi sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So, mababasa natin ito sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. So, ang mga bata na namamatay bago ang age of accountability ay maaaring iligtas ng Diyos sa kanyang habag at biyaya ayon sa kanyang perpektong kalooban. Last is children can be saved by grace. So, ang mga bata ay nasa espesyal na lugar sa puso ng Diyos. So, mababasa ito sa Mark chapter 10 verse 14 to 16. So, ang kanyang biyaya ay sapat upang abutin kahit ang mawalang kakayang maunawaan ng ebanghelyo. So, ang kwento ni David sa 2 Samuel chapter 12 ay nagpapakita ng pananampalataya sa kabutihan at awa ng Diyos para sa mga bata. So, ngayon dadako tayo sa ating application. So, yung first application is praise God for the precious gift of having children. So, dapat natin pasalamatan ng Diyos sa pagpapala ng mga anak na ipinagkatiwala niya sa atin upang alagaan at ituro ang kanyang mga katuroan. So, alalahanin na ang mga bata ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Second is praise God for the precious gift of salvation by grace. So, dapat ipagpasalamat na ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating mga gawa, kundi sa biyaya ng Diyos. So, dapat tayo magtiwala sa kanyang habag at plano ng kaligtasan na saklaw ang lahat ng tao, kabilang ang mga bata. Last is praise God for the precious gift who is Christ. So, dapat natin purihin si Jesus Christ, ang kaloob ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa mundo at tanggapin ang kanyang pag-ibig at ibahagi ang magandang balita sa iba. So, ngayon dadako tayo sa ating discussion, which is our last part, and our discussion tackles about what is the importance of the doctrine that God alone saves by grace through Christ. So, ang doktrinang ito kasi ay mahalaga dahil ipinapakita nito na ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating sariling kakayahan o gawa, kundi sa walang hanggang biyaya ng Diyos. Tinatanggal nito ang pagmamalaki at nagbibigay sa atin ng kababaang loob upang tanggapin ang ating kawalan ng kakayahan na iligtas ang ating sarili. So, sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat
bata man o matanda ay maaaring magkaroon ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. So let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa iyong walang hanggang biyaya at habag. Lord God, pinupuri ka namin sa pagbibigay ng kaloob na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Lord God, turuan mo kaming magtiwala sa iyong plano at magpuri sa iyong kabutihan. Lord God, tulungan mo kaming ituro ang iyong mga salita sa aming mga anak upang lumaki silang may takot at pag-ibig sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.